I'm excited because super legit yung pag-uusapan nating loan app. Loan of up to 50,000 pesos na agad mong matatanggap. Buo. At pwedeng bayaran ng installment into very small transactions na napaka-smooth ng experience. Kung gusto nyo malaman kung anong app na to, then keep watching. Welcome back to my channel. It's Ate Red here, the original Utang Queen. At probably hindi na bago sa inyo yung loan app na to. Dahil ang daming gustong magkaroon sa loan app na to. Pero parang nadi-discourage dahil sinasabing mahigpit. But let me share a couple of things na to help you realize na hindi naman to masyadong kailangan mo lang talagang mag-concentrate. Dapat hindi ka distracted kasi sa pag-apply. Pag-uusapan natin ay walang iba kundi si Bilis, which it's actually a buy now, pay later platform. Ang dami niyong functions, guys. Yung pinaka-paborito ko dito is yung cash loan. So let's start with the cash loan. By the way, this video is not sponsored. It is based on my personal experience. Yung tulong niya, ha? Imagine, overdue ako kay Tala tsaka kay One Hand. Isip ko, paano kaya ako makakabayad sa dalawang loan app na to? Wala na akong mapuntahang Ola. Buti na lang na-approve ako kay Bilis, guys. And nagkaroon ako ng cash loan kay Bilis at yun yung ginamit kong pangbayad sa kay One Hand tsaka kay Tala. Saying Tala and One Hand are, not good, but it's just that Bilis was my savior during those times. So ngayon, I have 50,000 pesos na credit limit kay Bilis, and of course, yung favorite ng lahat. Gusto naman talaga natin yung cash loan, di ba? So sa Bilis, yung maximum credit limit na sa app mismo is 50,000 pesos. Pwede siyang diretso sa e-wallet nyo or pwede rin diretso sa bank, and wala siyang kaltas. Meron siyang fee. Hindi niya yan ikakaltas sa proceeds mo. Magiging kasama siya ng mga effective interest rates. For example, sa 50,000 na yan, at babayaran mo siya sa loob ng 3 months kasi syempre, the sooner you pay your loan, makakatubig ka sa interest at makakautang ka ulit. Kailangan mong tapusin yung tinake mong loan bago maging free up ulit yung credit limit na ginamit mo. For example, 3 months siya, pero twice a month ka magbabayad yan ng 9,498. Or kung ito 12 months mo naman siya at once a month kang magbabayad, 6,058. So, in a way, magaan pa rin siya dahil hulugan siya at lalabas na nasa 4 point something yung effective interest rate niya. Of course, mas maganda yung offer ng credit card. I will give it to those na mga judgmental na sinasabing wag sa Ola, sa credit card na lang. What about those na walang credit card, diba? Iba, medyo matagal pa bago umabot ng 50,000 pesos. Ang iba ay hindi pa accessible yung cash loan sa kanila. So, meron tayong tinatawag na e-wallet top-up feature. So, siya parang pang cash in siya bale sa GCash, sa Maya, sa GrabPay, sa Coins, sa Shopee, and sa Bayad Center. And then from there, you can transfer it wherever you want. Parang good as cash na rin. At ito, buo na rin matatanggap. Kasi dati, meron po siyang advance na kinakaltas na service fee, pero ngayon, hindi na. Buong buo. So, it's like cash loan pa rin. Slightly higher lang, however, yung interest niya kaysa sa cash loan, but still better than other Ola. Meron lang siyang denominations na yung pinakamataas niya is 10,000 pesos. So, naka-fixed. Hindi ka pwedeng maglagay ng butal like 550 or whatnot. Ngayon, si Bilis is more than just a cash loan, pang cash loan, and pang e-wallet top-up dahil may scan QR na siya, guys. Akalain mo 0% pay on your next payday yung loan app na to. With this scan QR na feature niya, you don't have to pay it now. You can pay it on the next payday, interest-free. Pero naman, say for example, medyo na-realize nyo, kailangan nyo palang i-installment sa app mismo. Pwede mo siyang i-convert ng installment. Pag nag-installment ka, meron na siyang interest, ha? Example na lang ito, yung last kong transaction. Bumili kasi ako ng lens. I thought, hindi siya masyadong mabigat if babayaran ko siya on the next payday. 0% kasi siya, diba? Sayang naman yung mapupunta sa interest. Medyo budgetado ako ngayon. So, i-installment ko na. Para na rin siya yung ginagawa natin sa mga credit card natin. Pero ito, para to sa mga walang credit card. So, kung wala kang credit card, huwag ka nang mag-alala kasi merong Bilis na sasagot sa'yo. Sa app mismo, yung lens, kinonvert ko into installment. Ang bilis. Kaya, on the next due date, yung babayaran ko na lang is yung installment ng lens na yun. So, paano naman yung mga wala pang Bilis? Kasi anumang Olang ma-encounter nyo, all applications are subject to credit assessment. Okay lang naman siguro kung meron kang late or whatnot, pero hindi naman yung sobrang glaring talaga yung credit history mo na ang dami mo ng Ola na hindi binayaran. Ito si Bilis, ang dali actually approve. Isang valid ID lang naman yung kailangan nyo. Isang government valid ID, ito po. And isang proof of billing na hindi po kailangan na nasa pangalan nyo. Basta yung address ng proof of billing mo tsaka yung address na binigay mo kay Bilis ay magkatugma. Ano yung mga walang payslip? Okay, alam nyo na yung kapatid ko, she works as a freelancer. So work from home siya and her source of income
pumapasok sa her bank account, yung proof niya ng income niya is yung bank transactions niya. Yun yung ginamit niya guys ma-approve ng 4,000 na initial credit limit sa Bilis. Kung wala pa siyang cash loan ngayon, pwede na siyang mag-e-wallet top up, pwede na siyang mag-scan QR, pwede niya rin gamitin yung 4,000 na yan pag Lazada, yung ganun. So, na-approve pa rin kahit na freelancer. Basta mapakita mo lang na tumatanggap ka ng income. In her case, it's her bank. Another story. And that was yung dati kong video editor. Na-approve din siya guys kay Bilis. Sinamit niya lang yung screenshot ng Gcash niya. You just need to pay attention pag nag-a-apply ka. Of course, you download it from either Google Play Store or App Store. And then, magpo-provide ka po ng email and your mobile number. For email man yung binigay mo, guys, kay Bilis, wag nyo pong kalimutan. You'll never know when you're gonna need it, especially if kailangan yung i-retrieve yung account nyo. Create kayo ng password. Actually, napakasimple lang naman sundin yung instructions niya sa pag-create ng password. Just make sure na hindi kayo distracted para masunod nyo yung kailangan nyo sa inyo na dapat 8 characters. So, hindi pwedeng 7, hindi pwedeng 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's upper and lower case, meaning may capital letter at may small letter and contains numbers and characters. Special symbols, yung ganon. It's not that hard. And of course, merong ganito pero you can skip that. Depende na yan sa cellphone mo kung mag-4-digit PIN ka, face, and fingerprint. So guys, please don't forget these things. And sometimes kasi pag nag-face ID ka or nag-fingerprint ka, usually nakakalimutan yung password. So please, wag pong kalimutan yung password. Huwag yun namang pahirapan yung self nyo. Siyempre, magpo-personal information ka na like your gender, your your name, your marital status, your nationality, and kailangan guys, si Bilis is an accessing entity sa CIC and also a submitting at ang dami ng mga OLA na submitting entity na din sa CIC. So meron tayong tinatawag na credit report or credit history. So just make sure na lang yung details na ilalagay dito are those na most likely yun din yung nare-reflect sa ating credit report. Para hindi malito si system, hindi matagalan si system sa pag-evaluate, at most likely ma-approve ka nung walang kahirap-hirap. Merong question dito na, do you work from home? Pag sinabi mong no, syempre hihingi ng company address. Pero kung hindi ka naman employed, work from home ka, then you say, yes. Hindi na siya hihingi ng company address. I think most people get stuck here kasi akala nila mandatory talaga na maglagay ng company address. Like I said, pay attention sa mga pinaglalagay nyo sa form. My next character reference na ha. So, or na it is someone na hiningan nyo ng permission na gawin as reference. Kasi usually hindi naman na yan tatawagan pero baka, diba? Give them a heads up na ginawa silang character reference. Pag naglagay kayo ng kung sino-sino na lang dyan, pagkatapos tinawagan, tapos sinabi, ay, hindi ako pumayag na gawin akong reference. Nako, lagot yung application nyo. Hindi na. So, sa ID kailangan clear na clear po yung pagkakakuha ng picture. Hindi po siya blurred. Wala po siyang mga reflections or glare. Wrong answer is wrong dito. Should match whatever is on your ID. So, pipicturean nyo ha. Pag nanginginig yung kamay nyo, ulit-ulitin nyo or gumamit kayo ng tripod. Obvious naman na kailangan klarong-klaro yung mukha nyo. Ito na tayo sa exciting na part kung saan ang dami pa rin pong nalilito. Please select your income source correctly. Kung wala kang payslip, huwag mong sabihin na regularly employed ka. Kung yung source of employment mo is, or yung source ng income mo is employment, make sure naman na meron ka ng hawak-hawak na payslip. Kung wala kang payslip or it's not possible for you to ask for a payslip from your HR, huwag mo nang sabihin employment. May three other choices pa naman. Kung pwede rin remittance, tumatanggap ka ng pera from, relatives, parents, brothers, sisters. Basta may bank statement ka kung saan pumapasok yung pera, pwede mo yung isubmit. Pwede nang sabihin mo freelance. Di ba yung example ko kanina is yung kapatid ko? Diba? Ang daming pwede. And kung business, syempre pag business, kailangan mong mag-submit ng proof ng kung saan man pumapasok yung income mo. Gcash man, pwede. Kung doon dumadaan yung kung saan man yung sales mo pumapasok, pwede mo yung isubmit. Yung proof of billing, it doesn't have to be under your name, pero mas maganda po na yung address ng, say for example, phone bill, PLDT, Meralco, water bill, is tugma po sa address na sinubmit mo kay Bilis. I-upload mo yun, pipicturean mo yan. Just make sure na hindi po expired, hindi po panis yung proof of billing na isasubmit mo. You can expect to get your results in as little as 24 hours. Nung nag-apply ako kay Bilis, naku guys, ang tagal. Parang na-discourage na ako. Parang sabi ko, ayoko na, ang tagal. I almost gave up. Pero every week, nag-i-email po si Bilis. After weeks, almost 1 month, na-approve din ako sa 3,500 ko. Asan yung cash loan dito? That time, Lazada product loans lang. Lazada voucher lang yung pwede kong pero ginamit ko pa rin. And after 3 loans, I think nung naging 7 plus na yung yung credit limit ko, pwede na ako mag-cash loan. And that's my Bilis story, guys. Ang laki talaga ng tulong niya sa akin. So, I hope to see you on my next vlog.